Kapayapaan po ang sumainyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay at mga tagapakinig. Ngayon ay muli nating pag-aaralan ang mga turo at aral ng Diyos na mababasa natin sa mga banal na kasulatan. Dito sa programang Ang Kabanal-Banalan. Ngayon ay atin pong makakasama ang ating minamahal na kapatid, ang kapatid na Neraya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po ang sumainyo, kapatid na Ebiasap, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, marahil ay naranasan natin ang minahal at nagmahal. Pero hindi natin maitatanggi na ang ganitong uri ng damdamin ay hindi nagtatagal. Pero sa paksang ito, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ay patutunayan sa atin na pwedeng maranasan ang magmahal at mahalin ng walang hanggan. Kaya po, simulan na po natin ang ating paksa sa mga pagkakataong ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Isang paksa na muli pong magbibigay sa atin ng kaunawaan tungkol sa kahalagahan ng mahalin at kung papaano dapat na magmahal. Sa ating pong pasimulang tanong, ano po yung katotohanan ng buhay na hanggang ngayon ay patuloy na nagagawa ng maraming mga tao? Kapatid na Neraya, ano nga ba itong katotohanan ito na talaga namang nawi-witness po natin every day, di ho ba? At halos karamihan po ng tao ay namumuhay o lumalakad sa ganitong parang pamumuhay. Nakakalungkot mang isipin, pero dahil ito'y totoo, ito po ang nangyayari. Maraming tao nabubuhay pa rin po sa kasalanan o sa paglabag sa mga kalooban ng Diyos. At yan po ay mababasa natin sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 4. Ang sagot ng Biblia, Efeso Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 4. Na inyong nilakaran ng una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Kapatid na Neraya, kanina po ay ibinangon natin ang tanong na ano nga po ba ang katotohanang nagaganap sa buhay ng mga tao? Hindi lang po sa ating panahon ang maraming tao ay nabubuhay sa pagkakasala. Kahit noon pa man po sa panahon ng mga apostol, katulad ng binasa nating talata na sinasabi ni Apostol Pablo batay sa kanyang observation. Sinabi niya na talagang ang mga tao ay namumuhay sa pagsuway sa kalooban ng Diyos
nabubuhay sa mga kahalayan, sa paggawa ng pita ng laman. Kung isusumari po natin ang paraan ng pamumuhay ng tao dahil sa taglay na kahinaan ng laman ay nabubuhay po sa pagkakasala. At ito din po ay nagaganap sa ating panahon ngayon. Yan ang katotohanan ng buhay o nature sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Nakapagsasalita ang tao ng masama, nakapag-iisip ng masama at nakagagawa ng kasamaan. At dahil doon, yun po ang pamumuhay sa pagkakasala. Dito po sa talatang ito, ipinakita ang isang masasabi ho nating miserableng buhay, Opo. kapatid na Neraya. Pero ano po naman yung katotohanan? Nasa talata rin po na inyong binasa na kung tuloy-tuloy at hindi nababago na sa paglipas ng panahon ay sa kasaysayan ng buhay ng tao, maraming taong nabubuhay sa kasalanan, pero ang isang magandang balita, ang isang katotohanan ng namamalaging totoo, ang Diyos po ay mayaman sa awa. At bukod sa siya'y mayaman sa awa, napakalaki o napakadakila ng kanyang pag-ibig na iniuukol po sa mga tao sa kabila na ang kalagayan ay nabubuhay sa kasalanan. At yun po ay divine nature ng Diyos na namamalagi siyang nagmamahal sa tao. Bagamat ang tao nagbabago, pero ang Diyos po ay hindi nagbabago ng pagpapadama ng pag-ibig o pagmamahal sa sangkatauhan. At yun yung bagay na napakabuti na maintindihan po at maunawaan natin. Ngayon, ano po ang katulad nating mga tao dahil sa ating patuloy na nagagawa ng mga pagkakasala o kasalanan? Para makita po natin ang katulad o kagaya natin, ay basahin po natin ang sinasabi sa Biblia sa Isaias Kapitulo 64, versikulo 6. Ang sagot ng Biblia ay ating pong mababasa sa Isaias 64:6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Dito po sa talatang ito, mga mahal naming taga-subaybay, maunawa natin ang pag-iral ng konsensya ng tao. Totoo naman po yan. Pagka tayo nakagagawa ng masama, nakokonsensya tayo. At nakikita natin yung kaliitan ng ating kalagayan dahil sa pagkakasala. At katulad ng mga unang tao, dahil sa pamumuhay sa kasalanan, ano naging tingin nila sa kanilang sarili? Sabi sa talata, para kaming marumi. Para kaming basahang marumi. So yun po talaga. Parang masasabi nating napakalaki na ng kasalanan ko, hindi na ako rapat dapat sa Diyos, parang wala nang silbi o wala nang kwenta ang buhay ko dahil dito sa kalagayang aking ipinamumuhay ngayon, na bunga ng aking kahinaan, ako ay namumuhay o lumalakad sa kasalanan. So parang para makarelate po, lalo ang ating mga mahal na taga-subaybay, yun naman talaga totoong damdamin, di ho ba? Lalo na yung mga miyembro ng pamilya, talagang alam nila sa sarili nila, naging sakit sila ng ulo, kasala sila sa tatay nila, sa nanay nila, sa mga kapatid nila. Kaya ang desisyon na lang, kapatid na Neraya, umalis lumayas kasi alam na nilang hindi sila deserving pa para sa pagmamahal ng kanilang pamilya. So, alam nila na hindi na talaga deserving pa sila para sa kanilang pamilya. Pero, saan pa nga ba natin pwedeng maitulad ng ganitong kalagayan, kapatid na Neraya? Pagka sinabi pong parang basahang marumi, karaniwan, pag basahan na, marumi pa, tinatapo na lang yun. Nagiging walang halaga o silbi ang tao kapag ka ganon. Pero, ang magandang balita, dahil ang Diyos nga po ay mayaman sa awa, dahil ang Diyos ay malaki ang pag-ibig, kahit na ang tao ay parang naging walang halaga, pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, nananatiling mahalaga pa rin tayo sa Kanya. Sabi nga sa Biblia, ang tao parang tubig na nabuo sa lupa o natapon sa lupa. Pero parang kung iisipin mo, napaka-imposible ng mapulot ulit siya na naitapon. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, gumawa ang Diyos ng paraan upang siya na natapon ay huwag mamalaging tapon sa Kanya, kundi
maialis siya doon sa kanyang naging aba o kaawa-awang kalagayan. Maibalik siya talaga sa talagang magandang kalalagyan o kalagayan. Kaya mga mahal naming mga taga-subaybay, hindi po o wala pong imposible sa pagmamahal ni Kristo. At kung atin pong tutuklasin pa ang mga katuruan at kadakilaan ng kanyang pagmamahal, paano nga ba ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa ating lahat ng mga tao na kanyang nilikha? Gumawa po ang Diyos, kapatid na Ebiasap, ng isang dakilang gawa na nagpapatunay ng kalakhan ng kanyang pagmamahal. At ipinaliwanag po yan ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 5, versikulo 7 hanggang 8. Roma Kapitulo 5, versikulo 7 hanggang 8, narito po ang sagot ng Biblia. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Maliwanag po yan, mga mahal naming taga-subaybay. Sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos sa atin para tugunan ang ating kalagayan, gaya ng ating narinig, ipinagtatagubilin sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At ang isang gawa ng pag-ibig ng Diyos, nang siya magkatawang tao, ang ating Panginoong Kristo Jesus, niya, si Kristo, ay namatay dahil sa atin. Ang ibig sabihin po nun, na si Kristo ay namatay para sa atin nung tayo nasa kalagayang makasalanan pa, kasing kahulugan po yun ng salitang tinubos niya tayo doon sa kalagayang pagiging makasalanan. Dahil kung mamamalagi po, kapatid na Ebiasap, ng mga tao sa pagiging makasalanang paraan ng pamumuhay, kahit po sa batas ng tao, pinaparusahan yung napatunayang magkasala. So makatwid po, darating ang panahon na yung kasalanan ng tao maghahatid sa tao sa kaparusahan o sa kapahamakan. Pero sapagkat mahal nga po tayo ng Diyos, yung magiging dahilan para tayo mapahamak o maparusahan, ginawa niya ng paraan. Inako niya na yung kasalanang para sana sa tao o kaparusahang para sa tao sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang sarili o gawang pagtubos sa ngalan ng pag-ibig sa mga tao. Kaya sa halip na ang mga taong maparusahan, siya po ang tumanggap ng parusa dahil inako niya nga. At sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, sapat yun para gawing pangtubos sa kasalanan o laki ng kasalanan ng tao. At ang pagbibigay po ng buhay, sabi sa Biblia, wala nang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na magawa mong ibigay ang iyong buhay alang-alang sa iyong minamahal. Yun po ang uri ng pag-ibig ng Panginoon sa ating mga tao. Siya ang unang nagpadama ng pagmamahal at ang gawa ay nagawa niya pong tubusin tayo sa ating mga pagkakasala upang tayo ay wag maparusahan. Kaya mapapansin po natin dito, mga taga-subaybay, maiintindihan natin ang pagmamahal na ito ay hindi po pangkaraniwan, extraordinary. Kasi, kaya po nang binasa po natin kanina, yung pagmamahal, pwede mong magawa ito sa mga taong lovable po eh. Opo. Pagmahal, mabait. Pero, yung uri ng pagpapakita po ng pagmamahal ng Diyos ay para doon sa mga makasalanan na katulad po natin. Opo. Kung ang bawat tao po ay magpapahalaga at sasampalataya sa pagmamahal ng ating pong Panginoong Diyos, ano po yung napakabuting future? Ano po yung napakabuting kalagayan o kapalaran na ibibigay ng Diyos sa kanila? Ang pagsampalataya po at pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos, itong magiging daan para magkaroon ng pagbabago ang ating kalagayan o mababago ang ating kalagayan sa buhay. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa mga unang taong tumanggap at sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 19. Efeso Kapitulo 2, versikulo 19. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at
sambahayan ng Diyos. Napakaliwanag po, mga mahal naming taga-subaybay, ang kapahayagang ito mula kay Apostol Pablo. Yung mga unang tao na nakadama ng pag-ibig ng Diyos at bunga ng pagkadama sa pag-ibig ng Diyos ay sinampalatayanan at tinanggap nila ito sa kanilang buhay. Ang naging pagbabago, hindi na anya kayo mga taga-ibang lupa at manglalakbay. Kayo anya ay kasama na ng mga banal at kayo ay kabilang na sa sambahayan ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, gagawin kanya na parte ng kanyang pamilya o sambahayan. Ito ang pagbabago na magaganap. Mapapabilang tayo sa pamilya o sambahayan ng ating Diyos ng pag-ibig. Kung tayo po ay maging parte na ng pamilya ng Diyos, ano po ang magiging bunga nito sa mga nakadama ng kanyang pag-ibig o nakaranas ng kanyang pag-ibig? Makapagsasalita po tayo ng mga sinalita mula sa kalooban na sinabi mismo ng mga unang napabilang sa bahay ng Diyos. Ano nga po ba itong mga salitang ito? Basahin niyo po sa Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 19. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 19. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Ayan, masasabi na po natin, ang kapahayagang ito, katulad ng na-experience o naranasan ng mga unang taong nakadama ng pag-ibig ng Diyos dahil napabilang sila sa bahay ng Diyos ng pag-ibig. Ano ang kanilang sabi? Sa pangunguna ni Apostol Juan, tayo anya ngayon nagsisiibig sapagkat siya o ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang ibig sabihin po nito, hindi natin sana mararanasang umibig kung hindi tayo nakadama ng pag-ibig. Yan ang bumago ng paraan ng ating pamumuhay. Kaya marunong na tayo ngayong magmahal, marunong na tayong magpadama ng pag-ibig, bunga po yun na naranasan nating ang Diyos ang unang nagmahal, ang Diyos ang unang umibig sa atin sa loob ng kanyang sambahayan. At itinuring niya tayo na kanyang mga minamahal na mga anak sa loob ng kanyang sambahayan. So yung kapalaran, kapatid, na ni Raya, na nararanasan po ng ibang mga tao na parang hindi siya karapat-dapat, at iba pa, gaya ng kanina po ay atin ang nabanggit, unti-unting tinutuldukan ng Panginoon ang ganong kalagayan dahil sila man ay nakaramdam na rin ng tunay na pag-ibig. Kaya ano po ang pangunahing pag-ibig na matututunan ng mga nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Ito po yung tungkol sa pag ikaw ay nakadama ng pag-ibig ng Diyos, matututo ka na ring umibig sa Diyos. At inilarawan po yan sa Biblia kung gaano kaganda na matutunan nating mahalin natin ang Diyos. Pakibasa niyo po ang Marcos 12:29 hanggang 30. Narito po ang sagot ng Biblia sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 29 hanggang 30. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Yan po ang uri at pangunahing pag-ibig na natutunan ng mga pinag-ukulan ng Diyos ng pag-ibig. At totoo naman po yun. Kumbaga sa anak, nung mga bata pa tayo, dahil hindi pa tayo matured, lagi nating naririnig sa ating mga magulang, anak, mahal na mahal kita. So, natutuwa naman tayo dahil sinasabihan tayo na mahal tayo ng ating mga magulang. Pero hindi natin masyadong nauunawaan yung sinasabing yon. Pero nung tayo po ay lumaki na, pinalaki tayo sa pagmamahal ng ating mga magulang. Ginawa nila ang lahat para patunayang mahal na tayo, doon natin lalong naintindihan yung kadakilaan ng pag-ibig ng ating mga magulang. At dahil tayo nag-mature, ngayon, marunong na tayong magmahal sa magulang natin na nagmahal sa atin. Gayun din po ang Diyos. Dati naririnig lang natin ang greatest commandment, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Alam lang natin yon.
pero hindi natin naunawaan kung gaano kaimportante yon. Pero nung tayo po ay mag-matured na, dahil naranasan nating tayo pala ay inibig ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Kumbaga, sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo ang pinaka-importante at pinakamamahal niyang nilalang. Dahil doon, nagdulot po yun na ngayon marunong na tayong umibig sa Diyos at pinakasisikap natin ang Diyos ibigin din naman ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At hindi lamang po yun, di ho ba? Ang Panginoon, para yung pagmamahal naman natin, maibigay natin sa Kanya, ay meron siyang tiyak na paraan or may specific na paraan para po ma-practice po natin o meron po tayong magkaroon po tayo ng object o pag-uukulan ng pagmamahal na yon para mapatunayan natin na totoong nagmamahal tayo sa Diyos. At paano nga po ba mapapatunayan ang pagmamahal na yon sa Panginoon para hindi po tayo mahulog dun sa mahal ka namin, Panginoon, ng buong puso, buong kaluluwa. Sa madaling sabi, wag po tayo mahulog sa salita lamang. Opo. Binigyan niya po tayo ng kapatid na pag-uukulan ng pag-ibig at ng kapwa-tao na pagpapadamahan ng pagmamahal. Gaya ng mababasa natin sa unang Juan 4:20 hanggang 21. Narito po ang sagot ng Biblia sa unang Juan 4:20 hanggang 21. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Yeah, napakabuti po ng Diyos. Binigyan niya tayo ng mga kapatid sa pananampalataya at binigyan niya tayo ng mga kapwa-tao na nakakasalamuhan natin sa mundong ito at sa loob ng kanyang bahay, na bahay ng Diyos ng pag-ibig. At sa pamamagitan po ng ating mga kapatid, sa pamamagitan ng ating kapwa-tao, sila po yung naging object para maipadama natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kung talagang mahal mo ko, dapat talagang mahalin mo ang kapatid mo. Kung talagang iniibig mo ako, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kaya ang ating kapwa-tao, ang ating mga kapatid sa church o kapatid sa pananampalataya, sila'y kaloob ng Diyos para lalo nating mapatunayan sa Diyos na iniibig natin siya. Ang sarap po sa pakiramdam, no? Mga mahal naming taga-subaybay, na binigyan tayo ng Diyos ng oportunidad, ng opportunity para ma-prove natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Opo, hindi natin siya nakikita, pero binigyan tayo ng mga kapwang nakikita para pagpadamahan natin ng pag-ibig na katulad ng naranasan natin sa Kanya. Kaya naman, gaano po kahalaga kapag ang pag-iibigang ito ay atin pong patuloy na itinataguyod, patuloy po nating pinagsasanayang magawa o mai-apply sa isa't isa sa ating mga kapatid at sa kapwa-tao. Napakahalaga po nito. Ito ang maghahayag na tayo po talaga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Gaya ng ating mababasa sa Juan, Kapitulo 13, versikulo 34 hanggang 35. Juan, Kapitulo 13, versikulo 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, kayo mga ibigan sa isa't isa. Na kung paanong inibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yan po mga mahal naming taga-subaybay. Hindi man nating sabihin na tayo ay mga alagad ng Diyos, tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, mga anak ng Diyos. Subalit, ang mga tao na po na nakakasaksi sa paraan ng ating pamumuhay na marunong tayong umibig sa Diyos, marunong tayong umibig sa kapatid, marunong tayong umibig sa kapwa-tao na ating nakakasalamuha, yung pag-ibig na yon, yun ay isang malakas na sigaw at magpapatunay na tayo talaga ay kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Yun ang ating tunay na pagkakakilanlan. Kahit na 1,000 beses na sabihin nating alagad tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, kung hindi naman tayo namumuhay sa pag-ibig, hindi po totoo yun. Pero hindi man tayo nagsasalita na tayo alagad ng Diyos, mga anak ng Diyos. Pero ipinapakita natin
sa gawa na tayo marunong magmahal sa kapwa, marunong tayong umibig sa kapatid, at tayo po ay mapagmahal sa Diyos. Yan po ang magtatanghal ng pagiging tunay na alagad, pagiging tunay na anak, o pagiging tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos. At sa aral na ito, dito po namin kayo hinihikayat na tayo magsama-sama na makapamuhay sa pag-ibig upang sa isang panahon, masabi rin natin tayo ngayon ay nagsisiibig sapagkat ang Diyos ang unang sa atin ay umibig. Ipagpala sa atin ang mahalagang pag-aaral na ito ngayon at magpakailanman. At muli inaanyahan ko po na tayo magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Dakilang Panginoon naming Diyos, muli kaming nagpapaabot ng maraming pagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong mga kabutihan, kagandahang loob na patuloy mong ipinararana sa amin at kahayagan ng hindi nagbabagong pagmamahal ng iyong malaking pag-ibig na inuukol sa amin. At salamat dahil sa naranasan naming pag-ibig sa iyo, natuto naman kaming umibig sa aming kapatid, sa aming kapwa-tao at isang mahalagang kahingan upang kami maging kalugod-lugod sa iyong banal na paningin. Sana Panginoon, tulungan mo kami na makahikayat pa ng maraming taong makakasama naming makapamuhay sa pagmamahalan at maging daan ito ng mapayapang paraan ng pagsasama-sama sa mundo na aming ginagalawan. At dalangin naming bigyan mo ng mabuting pagkakataong lumaganap ang mga pagtuturong ito at magkaroon ng mabuting pagkakataong makarating ito sa maraming tao upang sila rin naman ay mga tuto na umibig sa iyo sapagkat ikaw ang unang umiibig sa aming lahat. Ito ang aming dalangin, kalaki pang maraming pagpapasalamat sa ngalan mong Diyos, Kristo Jesus, naming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7:00 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po